Okay mga kanoisy, next video. Iyak China, kinakarma na. Nako. Mga uhaw kasi kayo sa kapangyarihan. Yun. Matapos ngang sabay-sabay maghayag ng suporta ng Amerika, UK at New Zealand para sa Pilipinas. Nako. Sabay Amerika, UK at New Zealand, tatlong malaking... So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, usapang West Philippine Sea na naman tayo, ano? Mula kay Melbs Castle, of course. Iyak China. Malaking karma yan. Resback ng Pilipinas, pinagtawanan ng sanction. Pinatawan ng sanctions. China. Chinese hacker, uli. Nako. Ba't nang hahaki ang Chinese beshi ko na yan? So, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Original video link in the description. At syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino AC. So, di na natin ito patatagalin pa guys. Baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na iyak China. Malaking karma yan. Resback ng Pilipinas. Pinatawan ng sanctions. China. Chinese hacker huli. So, like, comment, share, subscribe. Start. Iyak China, kinakarma na. Nako. Mga uhaw kasi kayo sa kapangyarihan. Yun. Matapos ngang sabay-sabay maghayag ng suporta ng Amerika, UK at New Zealand para sa Pilipinas. Nako, nadagdagan na naman ng kaanib yung bansang Pilipinas, men. Sabay rin tong na cyber attack ng Chinese hacker. Nako. Kahit ang Philippine Coast Guard ay hindi nakaligtas sa panghahack. Ibinalita kasi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tatahimik ang international community sa paggiit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bilang matinding ganti ng Amerika, UK at New Zealand sa China hacker, nagpataw to ng mabibigat na sanksyon sa China. Grabe. O, iyak talaga kayo ngayon. O, diba? Iyak na naman yung China ngayon, guys. Pinapasarado na rin ng United Kingdom ang Chinese Embassy doon. Hindi lang nga to basta pagkokondena sa cyber attack, kundi raw sa aggressive behavior. Ito din kasi yung sinasuggest ng karamihang Pilipino na ipasara yung Chinese Embassy. Gaya nga ng bansang to na ginawa din nila. Pinaano nila yung Chinese Embassy. Kasi ano pa ba? Ano pa bang gagawin natin dito kung hindi nyo naman ma-actionan yung mga ganyan? Hindi nyo ititigil yung mga ganyan, di ba? Tuloy. Ng China sa West Philippine Sea. And the disturbing reports of Chinese intimidation and aggressive behavior in the South China Sea, and instructed the Chinese embassy to close them. Boom. However, their cumulative attempts to interfere with the United Kingdom's democracy have not succeeded. Grabe, no? Dapat ganito rin ang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Buti nga hindi nag-succeed kasi paano na lang? Pag hindi nagtanda ang China. Tama. Ipatapon pabalik ng China ang Chinese ambassador. Yung Chinese ambassador na yan, syempre, Chinese din kasi yan. So, doon din yung niya, pagpanig niya sa bansa niya. Pero, parang medyo nakakainis lang na, uy, nandito ka sa bansa namin, dapat may gawin ka rin, di ba? Parang ganun lang yung parang kang, nandito ako sa Pilipinas, tapos, sila lang naman gumagawa doon. Paano, bansa namin yan eh. Paano, ginaganito din kasi ng Pilipinas yung namin. Hindi pwede yung ganun, men. Pilipinas yung tinatapakan mo eh. Di ba? Kaya dapat meron din kayong gawin dyan kung ayaw nyo mawala dyan sa kinakatayuan nyo, di ba? Or mapaalis dyan. Ang labo din kasi. Tuloy. At ipasarado ng permanente ang Chinese Embassy sa Manila. Inire-recommenda na nga po kay Pangulong Bongbong Marcos ng Department of Foreign Affairs. Pero wala pang utos ang Pangulo kung ipapatapon ba ang Chinese ambassador at kakasuhan talaga. Yun. Insulto na naman yan. Kaya dapat maging persona non grata na yung ambassador na yan. So hindi po ito wala pong katotohanan. Pati yung expert natin, men. Na parang puppet lang tayo. Yun ang hirap dyan sa China. Akala nila puppet lang tayo. Tama. No? Na minamanipulate lang ng US. Hindi sila naniniwala na tayo, may sarili tayong isipan, na meron tayong sariling soberenya. No? Kaya ganyan ang trato nila sa atin. At kaya rin hindi tayo dapat maniwala sa mga pinagsasabi niya. Kumpirmado naman ng New Zealand na Chinese hacker talaga ang matake sa kanilang mga website. Dito nanakaw ng China ang mahalagang dokumento ng New Zealand. Grabe, men. Kita nyo yun, men.
Langya talaga, no? Nag-a-attempt pa talaga ng manghak sa New Zealand, ah. Well, hindi lang naman yan. Naglagay nga ng spy sa Coast Guard natin, di ba? Grabe yung China, parang gusto, ang kaibahan lang kasi ng China at ng US, ano? Ang US, nagpaparami siya ng mga base sa mga bansang kalyado niya. Like, halimbawa ganyan. Meron silang base dito sa Pilipinas, sa South Korea, sa Japan. Japan ba yun? Basta, meron ganyan yung US. Samantalang ito naman si China, pailalim naman gumalaw, men. Like, naglalagay siya ng spy sa Pilipinas, ihahack niya yung New Zealand, iano niya yung Taiwan. Parang ganun ba? Grabe yung karakas niya, men. Grabe, pang-eng-eng talaga yung movement niya. Like, legit tuloy. Lang parusa, magpapataw rin ng karagdagang sanction ito sa mga Chinese company. Nako. Really is very rare for New Zealand government to speak up and name and shame another state for a hostile or malign act. Mapapakamot talaga ang China sa ulo. Pabagsak na kasi ng pabagsak ang ekonomiya ni Xi Jinping. Bagsak na nga eh. Yung may nakita akong video na yung mga middle class nila nagsialisa na sa China. Tapos mas lalo pa tong lalagapak dahil sa sanction na ipinapatupad laban sa kanila. Nako. Ano, China? Kinakarma kayo ng malala, ano? Ouch. Napakasasama kasi ng ugali niyo. Pero alam nyo kung anong sagot ng mga Chinese? Inosente raw sila at wala raw ebidensya sa akusasyon na China talaga ang hacker. O diba? Wala naman, hindi mo naman pwedeng inosente kayo kasi natitrace naman din yan. So kapag ka ba nahuli yan, aaminin nyo pa rin ba? Of course, hindi nyo aaminin yan. Walang pag-amin na mangyayari dyan. Hindi nyo nga matanggap yung na hindi sa inyo yung West Philippine Sea. Napakasinungaling talaga. Kumpirmado na ang China ang hacker pero itinatanggi pa. 编凑、散布各种中国黑客威胁的虚假信息。现在 So-called 又 Chinese 伙同英 hackers. 国大 Now, along with the UK, the US is hyping up the so-called Chinese cyber attacks. Bakit? 肆炒作所谓的中国网络攻击，甚至发起对华为无理 Naghuhugas kamay 单 na. 边制裁。中方对此坚决反对，已向美及相关方提出了严正交涉， Necessary measures. 将采取必要措施。 Every time talaga or parati talaga silang ganyan. Kita nyo, China firmly opposes this. We have strong demarches to the US and relevant parties and will take necessary measures. Parating ganyan, necessary measures, don't do anything, something like that. Parang gusto talaga nila sila yung maghari sa mundo, which is malabo. Kasi ampaw naman. 维护中方的合法权益。 Lawful rights and interests. 中方相关 Los- 网络安全机构曾发布了美政府对中国及其他国家进行网络攻击的系列报告 Huwag，kami, 但美国政府一直装聋作哑。我们敦促美方 Yet the US government has been silent. Loko. 在网络空间采取负责任态度， Stop framing the 更不 innocent. 要贼喊捉贼。 Pasensya, tigil ko lang dito, ha. I-pick up ko lang tong stop framing the innocent. So, ano ba kami dito, guys? Kami na Pilipinas, binobombahan kami. Tapos pinapalabas na edited yung video. So, sino ngayon yung nang frame ng innocent? Kitang-kita sa video, binomba. Walang kalaban-laban. Muntik nang didoin eh. Gustong didoin eh. Tapos, gagamit sila ng word na stop framing the innocent. Seryoso ba to, guys? Seryoso ba to sila? Grabe makapag-play victim tong mga to eh. Karma na ang lumalapit sa China. Itaas na ang nagdidikta kung paano paparusahan ng masasama ang ugali. Tama. Problemado tuloy ang lahat ng Chinese company. Kayo sa tingin nyo, panahon na ba para i-boycott ang Chinese product na ibinibenta sa ating bansa? Nako. Pagkukondena sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nako. Kayo, ikomento sa baba ang inyong saloobin. Yun. So, ayun, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Kita nyo naman, guys. Kita nyo naman. Malinaw pa sa klaro. Grabe yung China. Ang lakas makapagmalinis.
So kita nyo, yung isang bansa na parang hindi niya nagustuhan yung pagtratar ng ng China. Nakapag-decide sila na paalisin yung Chinese ambassador sa lugar nila or yung Chinese embassy sa lugar nila. Kaya why not gawin din natin yung ganyan Ano pa ba or ano bang pinanghahawakan natin sa Chinese embassy na yan? Ano bang mawawala sa atin? Ganun ba kalala or ganun ba talaga kapag nawala sila dyan? Kasi kung wala naman or kung hindi naman ganun ka big deal, tanggalin na lang dyan yan. Para naman ma-alarma din talaga sila. Tapos kita nyo yun yung New Zealand inattempt pa na i-hack. Tapos ngayon, sila pa yung nagpapalabas na victim. No! Grabe kayo, pinaframe nyo kami, pinapalabas nyo sa media na kami yung nahuli kasi. Pero kung hindi nahuli yun, wala. Enjoy na enjoy. Okay, ito pala yung plano ng New Zealand. Okay. Ngayong nahuli, iiyak-iyak na. Maghuhugas kamay na. Yung sa 36 Chinese spy. Anong paliwanag nyo doon? Di din sa inyo yun. Gumagalaw lang sila ng kanila. Diba? Huwag kami China. Grabe kayo. Grabe yung China, men. Grabe. My goodness. Kita nyo naman. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Melb's Castle, supportahan nyo yan. At syempre, Filipino SC, subscribe nyo rin yung channel natin. Kasi, wala lang, kung nag-upload or nanonood tayo ng mga ganito, diba? Kung trip nyo naman ganito mga reaction video, may kasama kayo manood. So, that's it. Filipino SC. Thank you so much for watching. Filipino SC is out.